Magandang araw po sa ating lahat. So, in this video po, I'll explain naman yung chapter 7 po natin, which is linear equation. So, doon po kasi sa PowerPoint natin, meron po doong mga examples on how to find the x and how to find the value of y kapag tayo po ay nasa conditional equation or identical equation. So, ito po yung sample doon sa may slide number 3. At ito po ay conditional equation. Ano? So, makikita nyo po ito sa slide number 3. At yung equation po natin dyan ay 4x plus 2 is equals to 2x minus 4. So, hahanapin po natin ang find the value of So, hahanapin po natin kung ano yung value ng x. So, dun po sa ating chapter 6, given po kasi doon yung value ng x. Dito naman po hahanapin po natin kung ano daw po yung value ng x. So, ano po ba una natin gagawin? First step po ay pagsasama-samahin po natin yung magkakaparehas. So, in this case po, ang magkaparehas po ay yung 4x at saka 2x. Bakit? Parehas po sila mayroong variable. So, ibig sabihin po, itatawid po siya natin dito. So, magiging po siyang 4x. Positive po siya dito kapag tinawid, may equals po kasi tayo dyan. So, kapag tinawid po natin siya dito, magiging siyang negative. So, minus 2x is equal to, ito naman po, itatawid natin siya doon kasi po magkapareha sila. Wala po silang nakadikit na variable. So, copy po natin yon negative 4. Since positive po siya dito, kapag tinawid po natin siya doon, magiging po siyang negative, minus 2. Ayan. So, magkasama na po sila. Ngayon naman po, ipe-perform na natin yung operation na kailangan natin. So, 4x minus 2x is equal to 2x. And then, ito naman po, negative 4 minus 2 is negative 6. So, para po ma-eliminate yung 2 at x lang po ang matira, lagyan po natin ng over 2. So, matitira lang po dito ay x. Dito naman po, lagyan din natin ng over 2. So, negative 6 divided by 2 is equal to negative 3. So, ang value daw po ng x natin ay negative 3. So, i-check po natin kung tama po yung sagot natin na negative 3. Ang gagawin po natin, isa-substitute po natin ito doon sa ating equation. So, sabi daw po, ang lahat daw po ng x dito sa equation ay papalitan natin ng negative 3. So, try po natin. 4 times, ano yung value? Negative 3. Plus, copy lang po yung 2. Equals, copy po yung 2. X, palitan ng negative 3. Minus 4. Okay, so wala na po tayong nakikitang letters. Kaya pwede na po natin siyang i-compute. Ang unahin po agad natin ay yung mga nasa parentheses. So, ito po, i-multiply natin. 4 times negative 3 is negative 12. Copy lang po natin yung plus 2 equals 2 times negative 3 is negative 6. Copy lang po natin siya, minus 4. So, pwede na po natin i-perform. So, negative 12 plus 2 is negative 10. Copy po si equals. So, negative 6 minus 4 is equal to negative 10. So, ibig sabihin po, tama po yung answer na x is equals to negative 3 kasi tama naman po, negative 10 is equal to negative 10. Kaya, ibig sabihin po nun, tama po yung ating answer. Okay, next. Sa slide number 5 po, meron po ulit tayong equation doon. At yung equation po natin doon, nakalagay po ay 5 times x minus 3 is equal to 3x plus 5. So, hanapin din ulit natin dito, solve for x. So, x po ulit ang hinahanap natin dito.
So, ano po ba yung una natin gagawin? I-distribute po muna natin si 5 dito po sa mga katabi niya. So, ang mangyayari po, 5 times x is 5x. 5 times 3 is 15. Copy lang po natin ito. 3x plus 5 kasi wala naman tayong pinalaw dyan. So, since ito po ay na-distribute na natin dito, ibig sabihin, pwede na po ulit tayo mag-solve tulad po doon sa ginawa natin kanina. So, ano nga po ulit ang first step? First step ay pagsamahin po ang magkakaparehas. So, sin magkaparehas po ang 5x at saka 3x, parehas po silang may variable dyan na x, ililipat po natin siya dito. At ito naman pong 15, ililipat natin doon sa kabila. So, copy po natin si 5x. Ililipat po natin si 3x dito sa kabila. So, kapag nilipat po natin siya, since positive po siya dito sa right, pag nilipat po natin siya dito sa kabila, magiging negative po siya. Okay. So, equals, ito po ililipat natin doon sa kabila. Ano? So, 5, retain po si 5 dito. Negative po kasi siya dito, kaya pag nilipat po natin siya sa kabila, magiging positive po yan. Okay. So, compute na po natin. So, 5x minus 3x is 2x equal to 5 plus 15 is 20. Okay. So, dapat daw po ma-eliminate si 2. So, lalagyan po siya natin ng over 2. Over 2. So, cancel na po si 2. Matitira po si x. 20 divided by 2 is 10. So, ang value daw po ng x natin ay 10. So, check po natin kung tama po ba na 10 ang value. So, try po natin na check siya dito sa equation po natin na ito. So, 5, papalitan daw po natin ng 10 kasi ang nasolve po natin na value ng x ay 10. 5 times 10 minus 15 is equal to, kinakopy ko lang po yan dito ha, 3, copy lang si 3, x, ang value ng x ay 10, plus, copy lang, and then 5. So, compute po natin. 5 times 10 is 50. Copy lang po si minus 15. And then equals 3 times 10 is 30. Plus, copy lang, 5. Yan. Compute po natin. 50 minus 15 is 35. Equals 30 plus 5 is 35. So, ibig sabihin, tama po tayo. 35 is equal to 35 kapag ang x daw po ay 10. So, ibig sabihin, tama po ulit tayo dito sa second equation po natin. Sa slide number 5 po natin, meron naman po tayong panibagong equation. At yung sample po natin doon ay naghahanap po tayo ng value ng dalawang variables, which is ang hahanapin na po natin yung value ng x at saka value ng y. So, ano po ba yung equation na nandoon sa example? Ito po yung nasa PowerPoint natin. Sabi po doon ay 4x plus 2y is equal to 8. So, ibig sabihin po, ang hahanapin po natin value ng x at saka value po ng y. So, paano po ba natin isi-solve yun? So, unahin po natin is solve for the value of x muna. For example, ang hahanapin natin. So, kapag x po ang hinahanap nating value, automatic po si y ay equal po siya sa 0. Kasi ang hinahanap po natin ay value ng x. Kapag value po ng x ang hinahanap natin, si y po ay magiging 0. So, try po natin siyang i-solve. So, retain lang po 4x plus 2. Ano daw po ang magiging value ng y? Ano daw po ay magiging 0 is equal to 8. So, pwede po natin siya i-solve. Yes. So, copy lang po natin yung 4x plus 2 times 0 is 0. So, hindi ko na po siya ilalagay. Equal to 8. So, kailangan po nating matanggal or kailangan po nating ma-cancel yung 4. So, i-over 4 po natin siya. I-over 4 din po natin ito. So, cancel 4. Matitira po si x. 8 divided by 4 is 2. Therefore, ang value po ng x daw natin ay 2. Next.
Solve naman po natin yung value ng y. Solve for y. So, kapag y po ang hinahanap natin, magiging 0 po ang value ng x. So, try po natin i-solve. So, 4, ang value daw po ng x ay 0. Kasi y po yung hinahanap natin. Copy lang, plus 2y is equal to 8. Okay, so solve natin. 4 times 0 is 0. So, hindi ko na po siya ilalagay. Copy ko lang po si 2y is equal to 8. So, cancel po natin si 2 para matira si y. Over 2 lang po natin yan. Over 2 po natin to. Cancel 2. Matitira po si y. 8 divided by 2 is 4. So, ang value po ng y natin is 4. So, titignan po natin to check. Check po natin kung tama na kapag ang value ng x ay 2 at ang value ng y ay 0, magiging 8 po sila both sides. Okay, so again, dito po ay x is equals to 2 and then y is equal to 0. Check po natin kung magiging 8 talaga ang equal. So, 4, ang value daw po ng x ay 2 times 2 plus 2. Value ng y ay 0 equal to 8. So, 4 times 2 is 8 plus 2 times 0 is 0 is equal to 8. So, 8 is equal to 8. Tama po yan. Kasi dito po sa left side ay 8, sa right side po ay 8. Check naman po natin dito na kapag ang x daw po ay 0 at ang y ay 4, check po natin kung tama. I-substitute pa rin po natin dito sa equation natin. So, 4x ay 4. Ang value po ng x natin dito ay 0 plus 2. Ang value po ng y ay, ito yan 4 is equal to 8. So, solve po natin. 4 times 0 is 0 plus 2 times 4 is 8 equal to 8. So, 0 plus 8 is 8 is equal to 8. So, left side 8, right side 8. So, tama po tayo. Sabihin, tama po na kapag ang value ng x ay 2 at 0 ang y is equal po sila. Magiging 8 po ito at magiging 8 din ito. Same as with kapag ang value daw po ng y natin ay 4 at ang x ay 0, magiging 8 po ang both sides ng ating equation. Therefore, tama po siya. Okay, so sa next equation naman po natin, yung pong ating sample sa may last page po ng ating presentation, makikita niyo po doon na yung equation po natin ay fraction na po siya. So, titingnan po natin paano po ba natin isi-solve kapag yung ating pong equation ay naka-fraction. Halimbawa po naka-fraction siya at hinahanap po natin yung value ng x o kaya po naman ay value ng y. So, ang isa po sa mga example doon ay yung pong equation na x plus 3 over 2 is equal to 6 plus 2x. Okay. So, yung po example, nakita po natin dito, meron na po tayong over 2. So, paano po ba natin yan i-compute? Ang una po dapat natin gawin ay matanggal po natin yung over 2. So, paano po ba natin siya tatanggalin? So, copy po natin x plus 3 over 2 is equal to 6 plus 2x. Gagawin po natin, mag-multiply po tayo ng 2 each side para po matanggal yung 2 natin dito. So, mag-multiply po tayo ng 2 dito sa expression na ito at mag-multiply din po tayo ng 2 dito naman po sa expression na ito. Kasi po ang mangyayari niyan, mai-eliminate po si fraction natin. So, ang matitira po ay si x plus 3 equal to, ito naman po, since wala po kasi siyang over, ang gagawin po natin, i-multiply po natin siya. So, 2 times 6 is 12 plus 2 times 2x is 4x. Since okay na po siya, so pwede na po tayong mag-compute kasi pang hinahanap po natin dito is solve for x. Value po ng x yung hinahanap natin. So, di ba po ang una po nating step, kapag naghahanap po tayo ng value ng x or ng y, ay dapat po pagsamahin po natin yung
magkakaparehas na terms. So, ito po, itatranspose po natin siya dito sa side na to, at ito naman po, itatranspose natin dito sa side na ito. So, ibig sabihin po, mariretain si 3. Kapag transpose po natin si 12 dito po sa left side, since positive siya, magiging negative po yan. Copy lang po natin si equal, and then mariretain po si 4x. Ito po ay positive x. Kapag transpose po natin siya, magiging po siyang negative x. Okay, so solve po natin. 3 minus 12 is negative 9. Equals 4x minus x. Di ba po, may invisible 1 dyan yan. So, magiging po siyang 3x. Okay, so ang goal po natin, ma-eliminate po si 3 at matira po si x. So, ibig sabihin po, mag-over 3 tayo sa right, mag-over 3 din po tayo sa left. So, cancel na po si 3, matitira po si x. Negative 9 divided by negative 9 divided by 3 is negative 3. So, ang value po ng x natin is negative 3. And then, meron pa po doon isang example. Sa isang example po, yung given naman po ay ito. 2. Ang given po ay 2 times x minus 7 equal to x plus 2 over 2. Yan. So, again, una po natin dapat gawin ay dapat po matanggal natin yung over 2 dito sa side na to. So, copy po ulit natin siya. 2 times x minus 7 is equal to x plus 2 over 2. So, magmumultiply po tayo ng 2 sa kada side para po ma-eliminate siya. So, eliminate na po natin yan. And then, copy po natin ito, x plus 2. Ay na po tayo dyan. Ang kaso po kasi dito, sa side na to, kailangan po muna natin siyang i-distribute. Kailangan po natin i-distribute yung 2 dito bago po natin siya i-multiply. So, ang gagawin po natin, 2 times x is 2x. 2 times negative 7 is 14. Tsaka po tayo mag-multiply ulit sa kanya ng 2. Kasi okay na tayo. So, ito po ha, ang ginawa ko lang dito, dinistribute ko lang yung 2. Kasi bago po tayo mag-multiply nito, dapat po ay na-distribute muna natin siya dito sa mga kasama niya. So, 2 times x is 2x, 2 times 7 is 14. So, tsaka po natin siya i-multiply ulit. Dito po, hindi na tayo gagalaw kasi kinancel lang po natin yan. So, 2 times 2x is 4x. 14 times 2 is, minus yan. 14 times 2 is 28 equals 2. Copy lang po natin yan, x plus 2. Okay, next step po, hanapin na natin yung value ng x. Again po, kapag naghahanap po tayo ng value ng x, pagsasama-samahin po natin yung magkakaparehas. So, ibig sabihin po, ito pong x, itatranspose po natin siya dito. Ito namang 28, itatranspose po natin siya doon sa kabila. So, copy po natin si 4x. Kapag tinranspose po natin itong x, positive po siya dito sa kabila. Kapag tinawid natin siya, magiging po siyang negative. So, copy lang natin yung equal. Retain po dito si 2. So, kapag ito pong 28 na negative, kapag tinawid po natin siya doon sa kabila, negative siya dito. Kapag tinawid po natin siya, magiging po siyang positive 28. So, isolve po natin. 4x minus x, di ba nga po may invisible 1 yun dyan. So, magiging po siyang 3x is equal to 2 plus 28 is 30. So, kailangan po natin i-cancel yung 3. Over 3 po tayo dyan. Over 3. Cancel 3. Matitira po x. So, 30 divided by 3 is 10. So, ibig sabihin po, ang value naman po ng x dito is 10. So, pwede po natin siyang i-substitute para po ma-check natin kung tama po ba yung 10. So, ano po ba yung difference nitong dalawang sample? Dito po kasi sa dalawang sample natin, same lang naman po yung procedure. Ang kaibahan lang po kasi nito, ito po kasi kailangan mo pa siyang
i-distribute muna. Dito kasi direct na tayo. Ayan. So, after mo ma-distribute, tsaka ka palang po mag-multiply sa kanila. And then, dito naman po sa mga sides na ito, na tinanggalan natin po, matatanggal lang po yung over nila, retain po yung nasa taas. Same as with here. So, yun lang po kapag nalilito po, pwede po natin ulitin yung video. Kasi ito po ay may ganito po tayong equation sa ating examination. Thank you.